Magandang hapon no, mga boss, mga camping, mga kabunyog. Salamat sa tumatagdag subscriber, mga friend. Alam nyo, yung mga nangyayari ngayon dito sa mga Pilipino, Pilipinas, ganyan, nakakatuwa, nakakabuisit, no? O, ito na naman sila. Mga taga-suporta ni PRD, nanawagang pabalikin sa Pilipinas ang dating Pangulo. Putik yan, no? The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Nanawagan ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pabalikin na siya sa Pilipinas. Dagdag nila, magbitiw na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa The Hague, Netherlands, ang mainit na balita hatid ni Mariz Umali. Nagtipon-tipon sa Malieveld, isang malawak na parke rito sa The Hague, Netherlands, ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong weekend. Ang aktibidad layong magparating ng pagmamahal, suporta at maagang pagbati na rin sa 80th birthday ng dating Pangulo sa Biyernes. Maging ang panawagan na maiuwi na siya sa Pilipinas. Dumalo sa pagtitipon si Vice President Sara Duterte na nagkwento tungkol sa kalagayan ng kanyang ama sa loob ng kulungan ng ICC. Muli ring iginiit ng bise na mahiraw ang... Sabi siguro ng mga taga-Netherlands, ano? Puta, anong klaseng katangahan to? Siguro sabi nila, ano? Hindi mo maiiwasang sabihin nila yun. Ang dami palang tanga rito. Abe, ang kaso nung sinisigaw nilang, ano, crime against humanity. Puta, ang daming pinapatay. Alam nga namang hindi alam ng mga taga-Netherlands ang nangyayari sa Pilipinas, di ba? May mga marami ho tayo doon ng mga abogado na nandoon sa ICC din, di ba? O anong klaseng katangahan to, sabi siguro. Anyway, sa buong mundo, malamang ganito na pinag-uusapan. Ang tatanga pala ng mga Pilipino. Puta na, mamamatay tao. Ang kaso, crime against humanity. Ganito, mahal nila. Puta. Ang pag-aresto sa dating Pangulo. Ibalik nyo lang siya sa Pilipinas. Ituloy nyo lang yung kaso, walang problema. Ibalik nyo lang siya. Bring him home! Ibalik nyo sa Pilipinas, ituloy yung kaso. Wala nga nagkakaso sa tatay mo rito kaya nga dyan kinasuhan Ano ba naman katangahan yan, mga pre? Kaya dyan nagsampan ng kaso yung mga tao na mga namatayan sa gawa ng tatay mo, wala kang makakapagsampa rito dahil yun nga, takot. Ewan ko, no, mga friend, no? Pakinggan natin sasabihin nito. Bring him home! Bring him home! Dati na nanindigan ng Malacanang, DOJ, PNP at iba pang law enforcement agencies sa Pilipinas na tama at legal ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Marcos Rizal! Marcos Rizal! Nagsabi niya, hindi ako bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamulo. Ayon sa bise, kahit nasa the Netherlands ay concerned daw ang... Putang ina, akala mo siya maganda mag-isip. Ha? Marami na namang naungkat na kung ano-anong klaseng pangalan. Na may Piatos, may Oishi. Putang ina, anong katangahan to? Putang ina. Ano ba? Kasi, anong katangahan to talaga mga pre? Makapanindig balahibo na masyado. Oo. Yung bring him home sinasabi nila, dinidiretso na niya na sa impyerno siya pupunta. Ayaw niya sa langit. Ina nyo. Siya peto. Pero maging presidente ng impyerno. Puta, ano ba, Pilipinas? Putang ina niya, no? Daw ang dating Pangulo sa timeline at nangungumusta rin sa kalagayan ng kampanya sa Pilipinas para sa eleksyon 2025. Tatakbong mayor ng Davao City ang dating Pangulo. Eto na naman, Davao. Huwag niyo sabihin sobra naman ang katangahan niyo rin dyan. Utang ina, hindi na makatayo to, boboto niyo pang mayor. Dapat tutukan ni Bongbong yung Davao na yan. Dapat magkakaroon talaga ng gulatan dyan. Ulo.
Ninoy Aquino Jr. ka. Kapal naman ang mukha mo, putang ina ka. Ninoy Aquino Jr. daw yung tatay niya, putang ina. Di na lang nahiya kay Ninoy ito. No? Puta, mantakin mo, naikumpara niya yung si Ninoy Aquino dito sa tatay niya. Puta. Ano yan? Pwede. Kasi nga nakaaway ni Ninoy yung Marcos Sr. No? Siguro yun ang ikinukunik nito, no? Siguro may sira daw ulo nito, no? Anyway, meron ako napanood, kay Nyolo, yung sinasabi natin, no? Kasama ho ang pangalan nito doon sa susunod na warrant of arrest. Kasama si Bato, saka yung Danau ng mga tauhan nila doon sa Davao. O, di ba? Sabi ko, di ba? Mga friend. Alam nga namang masama si Bato, si Sara Duterte, hindi. Silang dalawang tatay niya mayor sa vice mayor doon. Mamaya siya naman ang mayor, tatay naman niya vice mayor, di ba? Kaya lang, eto, manununtok to. Hindi gaya ni Duterte, maamo pa sa tupa na isama ni ano di ba? Pero anyway, matatapos din lahat yan, kaya lang medyo matagal pa. Pero siguro pag ito nadampot, saka si Bato, pero to hindi na dapat makawala to. Pag nakawala to, wala na to, tatagurin to. Gulo rin talaga, di ba? At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Sakali mang maghain ng interim release ang kampo ng dating Pangulo, hindi raw iyon magiging madali. Handa raw kasing tutulan ito ng kampo ng mga biktima ng extrajudicial killings na nag-press conference dito sa The Hague. If there will be an application for interim release, Senator Wong and its lawyers and its victims are ready and able to give the views and concerns to actually tell the court to deny it. Why? Because the conditions for actually granting it are not there. We would certainly oppose any effort for the interim release or conditional release of Duterte, because it would be very contrary to the victim's interests, as he himself poses a threat. 5 buwan bago ang confirmation of charges hearing ng ICC para sa kasong Crimes Against Humanity ng dating Pangulo sa September 23, may mga pinasusunite ang korte sa prosekusyon at depensa. Sa mga prosecutor, kailangan nilang magbigay ng kumpletong detalye tungkol sa dami at uri ng mga ebidensya na kanilang gagamitin. Kasama riyan ang transcript at translation ng mga documentary evidence, maging ang timeline ng pagsusumite ng mga ito. Kailangan din nilang idetalye kung ilan ang kanilang mga testigo, kung itatago ba ang kanilang pagkakakilanlan, at kung matitiyak ba ang kanilang seguridad. Dapat ding sabihin ng prosekusyon kung gusto nilang ituloy pa muna ang investigasyon kay Duterte at kung sakali ay anong epekto nito sa proseso ng korte. Kailangan maipasa ng prosekusyon ang lahat ng iyan sa April 4. Ang depensa may hanggang April 11 para magbigay ng kanilang obserbasyon hinggil sa mga impormasyong isusumite ng prosekusyon. Pinadedetalye rin sa depensa kung gusto nilang magpresenta ng sarili nilang ebidensya at mga testigo, kung gusto rin nilang magsagawa ng sariling investigasyon. Maging ang registry inaatasan ng korte na magsumite hanggang April 2 ng kanilang obserbasyon kaugnay sa partisipasyon ng mga biktima. Sakaling may komento ang prosekusyon at depensa sa obserbasyon ng registry, pwede nila itong isumite sa korte hanggang April 11. Mula rito sa The Hague, Netherlands, Mariz Umali. Alam nyo, no? Ang isang nakakaano rito, nakakainis na hindi mo maintindihan. Ano? Yung mga biktima ho nito si Duterte, itong drug war nito si Duterte, no? Nakakuha ho sila ng abogado. Mga Pilipino po na mga taga-bihasa po sa ICC. Yan, sila Attorney Conti, sila Attorney Andres. Puro Pilipino po yan. At yan ho ay pro bono. Ayon kay General Torre. Dahil nga mahihirap lang po yung mga pinagpapatay. Na wala akong matakbuhan dito sa Pilipinas. Kaya nakarating po doon sa tulong ng mga kaparian at ng mga may mabubuting kalooban na gustong mahinto na itong halimaw na
walang ginawa kundi magpapatay ng mga nakatsinelas. Di ba mga friend? Ito ngayon ang nakakatawa dyan. Di ba? Ha? Samantalang itong pinakikita nilang mahal na mahal nilang Pangulo, putangin, hindi makakuha ng anong katangahan yan? Putangin na talagang hirap. Ang kinukuhang abogado, mga foreigner, si Koopman, wala yata, walang Pilipinong kinuha yata eh. Puro ang kanyang mga lawyer, mga alien, mga dayuhan. Oh, di ba? Di ba dapat ang magiging abogado niya yung mga nandoon sa International Court ng mga Pilipino, yan sila Attorney Conti. Yan dapat na magtatanggol sa kanya. Dahil siya napakatinong presidente. Di ba? Doon lang baka magtataka na yung International Criminal Court, yung mga judges doon. Di ba? Ang pinagtatanggol ng mga Pilipinong abogado doon sa Dahig ay yung mga naaping Pilipino rito. Hindi yung bring him home na Duterte na sinisigaw nitong mga ungas na to. No, ang dami. Nagkalato dito sa buong Pilipinas eh. Mga rally-rally, hanggang Baguio, meron pa rin pala. Dami. Mukhang marami ring mayor na natapalan to si Duterte. Oo. Ito. Ha? Laban lang BP. May hangganan din ang lahat. Talagang may hangganan. Ayan na nga eh. Puro puro TikTok ho ito. Detention center ng Tatay Digong, BP Sara, sa labas ng kulungan ni Tatay. Ito. Yan siya. Huwag kang mag-alala. Malapit ka na rin pumasok pag minamalas-malas ka. Kasama ka pala sa warrant of arrest eh. Ayan siya. May kanta ho kasi ni Freddy Aguiw eh. Ano man na mangyari, di kita iiwan. Yun ang kanta eh. Oo, dito. Baka maka-copyright tayo eh. Laban lang. BP, may hangganan din ang lahat. Talagang may hangganan. Malapit na. Ayan siya. Sus Mariosip. No? Kaawa-awa, Yan ang mga pinalalabas nila eh. Mga mukha, kinakawawa sila ni Marcos. No? Tayo na. Sila pa ang kinakawawa, eto. Eto yung magaling na presidente. Ngayon lang nagkaroon ng ganitong uring presidente. Bumaba na matanda na, hindi na makatayo. Putang na yung bunganga, malakas pa to. No? Adik tayo na presidente. Yan. Ako, Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Tignan ninyo kung ano laman ng mga pinagsasabi na itong tiyata ang bangag eh. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita. Laban. Galing ng bunganga, sabi nga ng mga zombie niya, ng mga tao sa gobyerno. Lasing ka na naman. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you... Eto mga friend, inano ba ni Marcos to? Wala akong nakitang ginawa ni Marcos na masama dito sa mga Duterte, wala. Yung Sara Duterte nga, sinisigaw na tanggalin sa DepEd dahil palpak eh. Ayaw pa ni Marcos.
come to the point na nag-resign na. Oo. Siguro, nahiya na siguro sarili niya dahil sinusukan na nga siya. Wala, yan. Oo. Do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Alam mo pala yun. Kaya huwag ka nang manisin. Sarili mong utak at katawan yan. Kaya ka nandiyan dyan ngayon. Digong. Tuloy mo. Nung ako'y mayor, yan. Pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Gaano kalakas to? Ha? Nung siya daw ay mayor, pinakitaan daw siya ng evidence ng PDEA. Puta na, bakit? Ang lakas mo naman sa PDEA. No? Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ganon pala. Bakit nung naging presidente ka, hindi mo pa pinahuli? Pinatakbo mo pa ang presidente. Kasama pa yung anak mo, vice-presidente. Sino ang tanga ngayon dyan? Diba? Kaya ka nandiyan sa dahig. Para niya sinasabing tanga siya eh. Alam ng araw niya na may nasa pangalan. Puta. Tuloy mo, Digong. Ayaw kong sabihin yan. Kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. Wala akong alam na mga pre. Hindi ako bongbong. Pero wala akong alam na pinasok na alanganin dito. Ang alam ko, talagang pumasok na alanganin si Bongbong. Pagbibigay sa kanya ng 125 million pesos na inubos ng anak mo, bugok, ng 11 days lang. Hiniram yung chopper, pinahiram dahil gusto raw niya madatnan yung anak niya gising. Pinahiram. Ano nito, mga friend? Puta yan. Anong klaseng boring mga tao to? Tama sabi ni Secretary Llamas. Hindi ho ito tao, mga halimaw. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako mangyari sa iyo yan. Pabor lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The armed forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente. Tama. Sasabihin ko lahat ng... Eto, may mga nabiso na namang mga kung sino-sinong pangalan na pinasok nung DepEd Secretary. Nadagdagan na naman yung mga fictitious name na kung sino-sino. Piatos, Oishi, Nova. Ngayon naman kung ano-ano, putang ina. Sara Duterte. Gusto mo magpresidente. Mahiya naman kayo sa tao. Ang minuto makalipas ay 7 ng umaga, natuklasan ang iba pang questionabling pangalan sa mga acknowledgement receipts ng Department of Education. Isinumiti ang mga resibo sa Commission on Audit para depensahan ang milyon-milyong pisong halaga ng confidential funds na ginastos ng DepEd sa ilalim ng termino ni Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary. Kabilang dito ang pangalang Amoy Liu, Fernan Amuy at Jog Diasim na walang record sa Philippine Statistics Authority. Sinabi ni House Deputy Majority Leader mga pangalan, Amoy View, Amoy Amasim, utang ina,
Maghalugog pa kayo. Marami pa lalabas dyan. Baka lalabas pa dyan yung Tiagong Akyat, Tiagong Lundag, Kitae. Putangin na. Talagang binaboy nitong Duterte na ito yung DepEd, Ang grabe ng mga friend. Pero kung magsalita, akala mo, putangin na, napakagaling nila. Di ba? Hindi ako Marcos, pero talagang, Diyos ko, kawawa talaga Pilipinas. Pag ito nakabalik, His Excellency, shout out, Atty. Claire Castro. Senior Paulo Ortega, nakaduda-duda ang mga pangalang nakasaad sa resibo ng DepEd at Office of the Vice President, lalo't natuklasan naman ngayon ang mga pangalang kabilang sa tinatawag na Team Amoy Asim. Doon na nang natuklasang walang record sa PSA ang halos 2,000 pangalang tumanggap ng confidential funds mula sa OVP at DepEd. Putang ina, malaki ho yun. Halos 2,000 na pangalan. Pinasok lang kung ano-ano, Amoy Asim, kung ano-ano, putang ina. Ang kapal ng mukha mo naman, Sara, para ka magsasalita, magtatayo ka dyan sa entablado sa dahig. Pero wala tayong magagawa. Ganun ang buhay sa mundo. Yung mantatanga at mga tinatanga, napakarami ho nilang natanga. Swerte nila. Pero ang Panginoon Diyos hindi natutulog. Mga friend? Tama sabi, lahat may hangganan. Sabi ni Freddy Aguilar. Kabilang ng pangalang J. Camote, Miggy Mango, Mary Grace Piatos, Pia Piatos Lim, Renan Piatos at Xiaomi 8. Nakaparehas naman ang pangalan ng pagkain at cellphone. Lumutang din ang pangalang Fernando Tempura, Carlos Miguel Oishi, Raymunda Jane Nova at Shippy McDonald. Kinwestiyon din ang 5 pangalang Dodong, gayon din ang mga pangalang Kokoy Villamin, Milky Sequia, Alice Crescencio Sali at Sheila na nakalagay sa iba pang mga resibo. Nanindigan si Senador Ronald De La Rosa na hindi... Tama na yan, putik yan. Mga friend, ayan. Kaya siguro yan, napapanood sa ibang bansa po yan, yung mga ganyang klaseng balita, kung gaano ka. Uwi na lang yan, itong mga Duterte, ang Pilipinas, no? Pero yun nga, sabi siguro sa dahig, daming tanga, sabi siguro ng mga taga-ron, yung mga doon ho talaga naninirahan. Pero anyway, meron ng mga ibang Pilipino ron na matitino ang utak na hindi gusto sana nilang magraos din ng para Duterte ikulong. Hindi na sila, doon na lang sila sa kanilang bahay. Kasi yun nga delikado. Tama kayo mga taga-Netherlands na mga Pilipino. Tama kayo, huwag na kayo lumapit dyan. Baka may mga gat yan, makagat pa kayo, no? Hindi ko alam kung anong klaseng kabaliwan yan, kung ano lang pagsasabi dito mga Duterte na to, no? Nakakatakot to talaga. Oo, pero daming kwarta kaya yun nga, pera-pera lang, di ba mga friend? Basta yun nga, shout out Atty. Claire Castro, mga boss, Naku, Diyos ko. Takin mo, naikumpara ni Sara Duterte si Ninoy Aquino sa kanyang tatay. Junior daw yung tatay niya. Tangin lang yan. Ano yan? Ay, Lord. Yun lang pagtaka. Bakit yung mga api doon sa panahon ni Digong, nakakuha sila ng kumpleto attorney nila, puro Pilipino. Pero itong matinong presidente na isinisigaw ng mga zombie sa labas, foreigner. Ang kanilang si Koopman, ang kanilang abogado. Kulab na tayo mga friend. Tangin na. Yan na ho talaga. Yan. Librado Ludovico, shout out. Blessed Sunday morning, Karoks, and from all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Yan ang simula ng karma ni Tandang Durian Dutay. Baka dyan na matuluyan ang halimaw. Jesus Jess, shout out. Wala po kasing investigasyong natakot. Kaya 43 lang, pero sapat na yan para siya ay hatulan ng guilty. Diba? Raul Villanada. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. Blessed Sunday sa inyo. Raul Villanada ulit Kala nila Digong nyo, parang Pilipinas ang korte ng ICC. Nakada at asta nila ay uubra. Wala Digong nyo, tabla-tabla laban ninyo dyan.
sila masusunod, hindi si Digong nyo. Tanga-tanga eh. Dapat, tiniretso niya na yung hindi siya makiki-operate maski mangyari, ayoko. Kumuha ka ng abogado mo, siya nga. Di nakiki-operate ka. Ay nako. Raul Villanada ulit Ano ngayon, Digong nyo? Bangkarote na kayo sa ebidensya. Las Cañas at Mutabato, pasok. Yun nga eh. Michael, Michelle Edwin, my friend, shout out. Mamerto Jr. Salonga, shout out. Good evening, Karoke. More power po sa inyo. Salamat, Mamerto. Welcome to the club. Maria Luisa Alipda, shout out. Yang mga nandyan sa Netherlands, karamihan dyan, hindi resident. Yung iba dyan, bago matapos yung Schengen visa, tatawid na dito sa Spain. Pero mga tanga pa rin sila, Maria ulit Day off nila, kaya nandyan niya, day off nila, kaya andyan mga yan sa Netherlands. Mga bobong Pinoy. Totoo. Kalat ni Baya, shout out. Sobrang tatangan. Nagkakalat kayo ng katangahan dyan. Putay na, maya kayo. Travis Herrera, shout out. Nag-like na ako, sir. Good evening. Salamat. Ingay ng aso. Shout out, Akira Milu. Sabi ni Kalat ni Jesus Jeso. Naku, Sara. Tatay mo, mabait. Tawa. Rick Panoy, shout out. Gandang gabi, Sir Rox, watching always from Romblon. Salamat. Kalat ni Baya ulit Hello mga bear, bless you always. Salamat, ikaw rin. Friend Kalat niya. Susan De La Cruz, shout out. Gandang gabi, Karox, at sa mga warriors. Napanood ko po yung vlog ni Engineer Toto Kausing about RA 9851. Di naman po ako abogada, kaya di ko masyado maintindihan, kaya nag-unsubscribe na lang ako sa kanya. Kung di rin ako abogado, friend, pero kung hindi maganda sa pandinig mo, hindi kita masisisi. Sana po napanood nyo din ang parang napakalalim po na hindi maintindihan ng ordinaryong tao na katulad ko. Identified pa naman siya, kabunyog. Sana naman huwag maka-apekto sa boto yung mga sinasabi niya. Sensya na po, Karox. Sana mapanood nyo po. Hindi ako masyado nanonood sa mga ganun Rick Panoy nakabalik ba siya bilang kandidato? Hindi ko alam, di ba? Nakakuha ba siya ang TRO dito kay Mata sa Comelec Bakit kaya hindi maalala ng mga DDS ang kalupitan ng kanilang pinapanginoon noong kanilang panahon? Bakit kaya? Yan ang malaking tanong, Rick Panoy. Sumagot si Joselito Wancho Tumalaw. Ganyan talaga ang mga nabudol na mga tagasunod, lutang at walang sariling pag-iisip. Nagiging mga panatiko at wala ng kakayanan na magbalanse ng mga bagay-bagay. Nagiging mangmang at walang pangunawa o yung tinatawag na sa Ingles na discernment. Totoo yan, Joselito. Hindi lang naman sila, Rick Panoy, marami pa silang tanga dyan. Just yung mga dyan, puro mga politiko pa, di ba? Masisisi mo pa ba yung mga ordinaryong tao, di ba? Ang Comelec lang, kalayang patakbuhin yung baliw. Ba? Ben Torres, shout out. Ang tagal pinag-isipan ng ICC. Yang kasong yan. Tapos sasabihin nilang madali lang niya ipapanalo ang kaso. Baliw din yata yan Yun nga, Ngayon pa ba, ngayon pa ba kayo maiinip? Ilang taon yan bago nasa lukot yan si Digong, di ba? Ria Manampan, pasaway ang mga DDS, kahit magwala sila, di nila mapapabalik yung poon nilang demonyo. Ayun nga. Pwede, Rian. Lusubin nila yung ICC. Kunin nila si Digong. Di ba? Ria Manampan, like done na po, Sir Rox. Salamat. Joey Raimundo, shout out. Mga inutil, di nila alam kung gaano ka-animal itong mga dutae. Daming inutil, Joey. Salome Angeles, shout out. Binoto namin yan, Digong na yan. Ngayon,
na si Las Cañas Mutabato, nakakagigil na sila. O, di ba? Sa dumi ulit, dapat lang silang makulong lahat. O, di ba? Dapat talaga. 3JC po. Yun nga kung mapapatunayang may sala sila, dapat makulong. Kung hindi naman, di ba uwi sila Pinas? Ano ba ang hindi maintindihan ng mga DDS? Patas. Sa both side, defendant at prosecutor. Yun ang talagang hindi nila maiintindihan, 3JC Hupka. Kasi ayaw nila ng patas. Samantalang kung dito sila sa Pilipinas lilitisin, lamang na lamang sila. Yun ang gusto ng mga hayop na yan. Ng mga halimaw na yan. Yung hindi, ayaw nila ng patas. Jab Alvaro, shout out. Federico Mandak, shout out, Kung sakali at magkaroon ng people power para pabalikin si Digong, sinong mangunguna? Sinong mangunguna kaya? Kaya ba nilang tapatan yung EDSA 1 ng mga pare, madre, matanda, bata ang humihiga sa kalsada para harangan ang mga tangke? Sige nga mga kapatid na iglesia, kayo ang manguna. Total naman, nagpapahayag kayo ng pagtutol sa pag-aresto ng ICC at nananawagan kayo na pauwi na si Digong. Mag-isip-isip naman kayo para din kayong sumang-ayon na tama yung EJK ni Duterte. Nasaan yung pagiging tagasunod ninyo ni Jesus Christ? Naniwala ka naman kasi, Federico Mandak. Joke lang yun. Sa Iglesia ni Cristo, joke lang yun na sila ay tagasunod ni Jesus Christ. Ang ina naman, mantakin mo. Tayo pa lang lahat na hindi miyembro ng Iglesia ni Cristo, tayo ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy, sila lang ang ligtas. Naku. Jab Alvaro. Sir Rox, I always appreciate your opinion sa mga issue. Salamat, Jab Alvaro. David Alvin Mendoza, shout out. Dahil Sunday po dyan, Rox, disclosure of evidence na pala ang labanan na ngayon. Okay po yan para makita natin ang depensa ni Duterte at malaman natin kung talagang magaling yan si Koopman. Baka po kasi magaling lang sa bunganga yan, attorney na yan, kamukha ni Digong at Sara. Puro press release lang. Ewan ko. Yung ganyang klaseng kaso, puta na kitang-kita sa buong mundo, inaamin niya na siya talagang ganun-ganun pa yung tanga di ba? I will kill you. Tangina. Ano ka ngayon? Diyan ka na mamamatay. David Al Mendoza. Eto mga friend. Pag yan nanalo sa kaso niya dyan sa ICC, nagkalagayan. Baka wala nang maniwala sa ICC. Yan lang yan. Wala nang maniniwala pa dyan. Pag yan naipanalo ni Koopman, at napabalik sa Pilipinas. Matapos niyang balahurain yung ICC, lahat-lahat, pagmumurahin niya yung ICC, mananalo siya? David Ali Mendoza ulit. Karox, kung ako dyan kinasara din pot-pot, papalitan ko na yung Koopman. Kasi po, sa pangalan pa lang, ay mamumulubi ka na. Magkakakapman ka ng salapi dyan. Pero sa laki ng nakurakot ng pamilya nila, malabong mamulubi si Duterte. Pero ayos pa rin, at least nabawasan ang nakurakot nila sa kaban ng bayan. At may kasama pang stress. Maiba ko kay Karox, bakit tahimik at parang wala sa sirkulasyon si Pulong Duterte? Ang sabi ay susunod daw po isa sa dahig. Pero wala po tayong balita. Di po kaya nakikipag-usap na sa triad para makaganti kay BBM? Nagtatanong lang po. Sana hindi. Joselito Mabait, shout out. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out Eman Escalona, shout out. Long time no hear kami ni Eman. Pag may time, mag-usap tuloy tayo. Pastor Jun Lagon, shout out. Sabi ni Tia Delio, Blessed Sunday.
May ngiti sa'yo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Ha? Impong Basyang Team Tedeli po is in the house para makiisa sa pagbato ng putik sa mga zombies at kampo ni Ingkong sa grabing pagtatanggol at pagsamba sa kanilang pesting yawang. Ha? Kampo ni Ingkong grabing pagtatanggol sa pagsamba sa kanilang pesting yawang, dakilang hari of all times. Ha, Sir Rox? Bae, itong mga pinutukan ng lintik na mga buwisit na yawang mga ito, Sir Rox, tama ang sabi mo na sila dapat ang pauwiin at naaaching ako, friend. Pauwiin at bitbitin nila, pauwi si Chongweng Butanding. Yang animal na yan ang dapat ninyong isigaw na send him back home, mga buwisit. Kayong mga pesting yawa kayo, galit mait euro. Alam nyo ba ang pinagsisigaw ninyo, ha? Mga ipinaglalaban ito, mga kinatay, mga pinatay, pati mga musmus na mga walang kalaban-laban, hindi pinatawad. Wala na yun sa inyo, ha? Mga buwisit kayo, totoo. Kung kayo nasa panig ng Diyos, kilabutan at mahiya naman sana kayong mga yawa kayo, ano po. Pero kung kayo nasa panig ng isang halimaw at kilabot na pusakal, ba ano pang hinihintay ninyo sa mga pesting yawang buwisit kayo? Ngayon pa lang sinusunog ng kaluluwa nyo, walang kwenta sa lupang impyerno. Ha? Kung ako sa inyo, patuka na lang talaga kayo sa ahas o baka magbibigti na lang ako. Kasi sobra kayong hindik-hindik po kaya kay Lord. Ang puro baluktot at pinaglalaban ninyo, mga buwisit kayo, mga leche, mano nga kayo magsiuwi sa inyo na mga kurimaw kayo at magsipagtika at humingi ng tawad sa Panginoon Diyos. Dahil puro kayo mga nawawala na sa sarili ninyo. Totoo yan. Sarili ninyong tino at nagiging mga inutil na kayo. Mga pesing yawa kayo. Sarap ninyong pagpipektosan at chinilasin mga nguso. Hoy mga kurimaw, huwag kayong umasa na kayo mababalatuhan ni Kupyang sa makukolekta niyang bayad kay Madam Piatos. Kahit ano pang gawin ninyo, pagtatanggol sa hudas ninyong Panginoon, you are all nothing but a piece of shit to them. Ha? So yan, friend. Wala kayong bilang at puro din kayong mga walang kwenta sa kanila. Kaya kung ako sa inyo, kayo magsiuwi na sa inyo. Maghilot kayo ng mga rayuma nyo, mga buwisit, chupi, layas, mga leche, kinam, hingitang ulo ni Tia Deli. Ha? Chupista Bunaaw, shout out. Good evening po, kuya, at sa mga mahal mo po, sa mga kawaros. Ayos, kuya. Trending ngayon na daw. At talaga po namang masaya sa Team Warriors. Marami na seryoso, mga galit at mga joker. Good night po, kuya, sa mga Warriors. Good night. Rodelio Felipe, shout out. Okay lang yan. Nakahanda naman ang AFP at PNP, pati mga pro-administration na Pilipino. Antay nga sila na manggulo-gulo. O, diba? Totoo. Dadaan na kang dugo. Ha? O. Ted ulit. Malaking pasasalamat daw ang nararamdaman ng mga Duterte dahil marami silang mga taga-suporta sa Europe ng mga Pilipino. Kaya lang, mga tanga. Nakakapag-abroad din pala ang mga tanga. Oo nga, tangina. At English speaking pa, ha? Ted ulit. Pero hanga ako sa tigas ng loob ni Sara. Di tulad ni Bato, ngatog tuhod at baba, nabalitaan lang na may warrant of arrest. Totoo. Tangina. 3JC po. Si Bato naman kasi, nakasandal lang sa pader, kaya tigasin siya noon. Nang magiba ang pader, ayun, di na niya malaman saan susuot. Parang tanga lang, no? Esma Kisay, shoutout. Good evening po, Sir Rox. Ang daming mga issue ang sinusubaybayan natin ngayon. Basta ingat lang tayong lahat, Sir Rox. At mabuhay po kayo. Mabuhay, Esma Kisay. Ha? Edita Liwanag, shoutout. Dito sa Germany, hindi naman madami yan. Oh, yun lang. Kalat ni Baya ulit. Good evening, Kasani. Bombay, tirahin mo, birahin mo, mga tanga at boplax. Na yan, Kasani. Hala, Banat. God bless you. God bless, Kalat ni Janelo. Alam mo, Sir Rox, si Atty. Koopman, wag natin batikusin
sa sinabi niya na illegal ang arrest ni Digong. Strategy ang tawag niyan. Natural yan ang sasabihin ng mga defense lawyer para bigyan ng pag-asa ang client nila. Ganun lang yun. God will prevail. Totoo. Siyempre, di ba? Walang sasabihin niya kundi panalo. Shirley Jaser, mga hindi nag-iisip yung mga tanga na mga yang karoks, walang awa sa kapwa nila. Ka-stress, sarap pilipitin ng mga liig. Ay, nako. Mga fanatics kasi, ano bang nagustuhan nila dyan sa halimaw na yan? Mga murit talaga. Anong murit? Di ko alam yun. Ana Pelgo, shout out ha. Ang dami ng reklamo at kaso ni Digong. Yang abogado niyang imported na yan, magigising sa pagkakatulog. Akala niya madaling isolve kaso ni Digong. Lalo na pag humarap sila sa Las Casas, Cotabato at mga biktima ng peking war on drugs. O, di ba? Ana Pelgo. Siyempre, paasahin ng abogado ni Digong. Sila, Digong, dahil sa pera. Di yan sila ipagtatanggol kung walang pera. Totoo yun. Ana Pelgo. Tagal nang gustong litisin ng ICC sila Digong. Hinihintay lang ang tamang tiyempo. Alam kasi nila, natuso yan si Digong. O. Kaya malamang si Inday, baka yan din nasapitin niya. Kung totoo nakasama pala siya sa aarestuhin. Diba? May lumabas na, pinakita ni Nyolo. Napakilala yung si Nyolo, yung Nyolo, hanapin Nyolo. Magaling Ana Pelgo. Legal yan pagkakahuli kay Digong. Kung kidnap yan, si Digong di na yan papaabutin ng 12 years. At may marami pang escort. Bobo lang nagsasabi na kinidnap yung pagkakahuli kay Digong. Shhh! Ikaw na, Ana. Para kang bago ng bago. Maraming ang bobo. Maraming tanga. Tingnan mo nga sa dahig. Hindi nahihiya yung mga puta. Elizabeth Scario. Good morning, Xerox. Iba talaga ang justice system dyan sa ICC. At mas dapat lang dyan iproseso yung kahayupang ginawa ng mga Duterte na yan at alipores nila. Makikita naman dyan ng mga judges ng ICC at kung gaano ka-impluensya ang Duterte sa ating bansa. Hawak nila lahat ang pulis, DOJ, hukom, lahat ng mga yan. Takot ang mga yan. Kaya dapat lang na makakulong ang mga yan, mabigyan ng tamang hustisya ang mga pinagpapatay nila. Totoo. Elizabeth Iscareo. Yung mga supporter naman ng mga Duterte, ang masasabi ko dyan, ubod sila ng tatanga. Ang bobobo nila, sarado utak ng mga yan. Kahit ano pa ang paliwanag dyan, na murderer yung mga yan, sarado utak nila, Xerox. Ganyan sila kaderecho na dapat nila itong ipagtanggol. Demonyo man yan at mga kampo ni Satanas, okay lang yun sa kanila. Kaya nga, di ba? Kaya nga pa pag nakakapasok dito nagko-comment na tanga, hindi ko na binabasa, nire-remove ko na agad. Papatuloy may tanga nga yung maputang nga, gagawin mo. Sasayang ka na oras. Sabet Iscario nito. Nakakagigil lang ang mga sinasabi ng mga ito. Kailangan daw may due process at human rights violator daw ang ginawa sa gobyerno ni BBM. Ano daw? Di ba nila alam ng panahon ni Duterte ang yan? Walang lahat yan. Tapos ngayon, naghahanap sila ng due process na yan. Nay, naku. Grabe, no? Putang. Yung Peter Cayetano, grabe, puta, grabe. Tama sabi ni Llamas, makapal ang mukha natin, pero hindi ganun kakapal. Putang. Nakakapanindig balahibo. Ambassador daw siya ng Jesus Christ, putang. Ginelo, Xerox, sovereignty and cry out ni Aimee, may ganun. Paano nakapag tayo ng structured ang China sa West Philippine Sea during Duterte's presidency. Now, i-water cannon ang mga fishermen natin nung harangin ang barko ng Pinas na nagdadala ng pagkain sa barkong Sierra Madre. Di ba yun? Anong sovereignty ang sinasabi ni Aimee? Oo naman. Yaan mo siya. Baka hindi kaya naka-fentanyl din daw yan, ha? Ang hihintay natin mga boss yung paano ikakahon niya si Sara Duterte. Meron, sabi ko na, imposibleng merong warrant of arrest si Bato, si Sara, wala. Imposible yun. Ha? JNL ulit, oh. Xerox, kawawa daw si Digong. Bakit
At paano kawawa? Di ba sasampalin pa nga niya ang ICC? Yun nga. Le-lecturean pa raw niya about international law. Yun nga. Paano siya kawawa? Trilyon ang pera niyan. Samantalang itong mga nagrarally may trillions ba kayo? Hindi kawawa si Digong. Maganda ang kulungan niya. Samantalang yung mga kulungan sa Pinas, siksikan, mabaho, mainit, unhealthy. So, ang kawawa? Mga tanga nga yan, mapapamura ka, friend Jane. Jane ulit, paanong prayer rally yung ginagawa nila? Paulit-ulit tayong nagsasabing hindi naniniwala sa Diyos si Digong. Nilipastangan pa nga niya, sinabi ni Digong, nasisipain pa niya si Satanas at siya daw ang maghahari sa hell. Can you imagine that? Nasaan na ba ang konsensya ng mga DDS na to? I'm talking about yung nagrarally. O, di ba? Naniniwala ka na ngayon, friend Jane, sa akin. Ito ang impyerno. Ito rin ang paraiso. Yun ang langit. Yung mga matitinong tao, mag-ingat po kayo dahil napakarami pong nagkalat na demonyo dito sa impyerno, lupa. Bukod dun sa mga demonyong nabubuhay, yung kaluluwa ho ng mga demonyong namatay, nandito po yan. At yan po ang pumapasok sa mga taong mahihina ang pananampalataya sa Panginoon. Yun ho ang aking lohika. Wala po yan sa Biblia. Diba? Nakanahimik ka sa bahay mo, papasukin ka ng magnanakaw, papatayin ka, sasaksakin ka. Demonyo ho yun eh. Kaya yun nga ho, mag-ingat po tayo sa mga demonyong nabubuhay pa rito, nandito sa lupa. Tignan mo nangyari sa akin oh. Kalain ko bang yung hipag ko, pinasok ng demonyo, yung utak niya? Di ba? Walang kasalanan yung kapatid niya, pero kung napasok ng demonyo yung utak ng bugak, ayan na siya ngayon. Hanggang ngayon, lumalaban pa rin. Diba? Magkakaroon ako ng vlog dyan bago sumapit ang mahal na araw. Pipito Duran, shout out. Watching from Guam. Reynaldo Gonzalez, shout out. Anong depensa? Anong depensa pa maihahain nila? Maniniwala ako kung bumubuhay sila ng patay-patay tayo. Tanging Panginoon lang ang nakakaalam ng lahat. Totoo yan, Reynaldo. Baka hindi kaya dinadalaw, pinapatawag ni Kibuloy yung kanyang kaluluwa. Diba? Ted, ipinakita ng talaga ng INC ang tunay na kulay nila. Pinatunayan lang nila, maka-Duterte sila. Kontra sila sa pagka-aresto ng ICC kay Digong. At sinisisi nilang gobyerno ni BBM, hindi daw sila pinakinggan. Ang gusto pala nila, pag may sinabi sila, dapat pakinggan. Mga naliligaw nga ng landas ang mga ito. Pinakinggan daw kayo ni BBM, hindi nga lang kayo sinunod. Diba? Totoo yun. Ay nako, Panginoon. Pero alam nyo, yung mga ganyang klaseng mga kulto na yan, hindi ho na, para sa akin hindi ho yan naniniwala ng Diyos. Tipo. Sir 3J Shop. Sir Rox, ano ba pinag-aalala ng mga DD ship? Ito tayo na naman, 3J Shop Ano? Sir Rox, ano ba pinag-aalala ng mga DD ship? Hindi bias ang ICC. Hindi sila masusuhulan. Yun nga ang pinag-aalala nila. Ikaw naman, friend. Ay, 3J Shop Yun ang pinag-aalala nila. Ayaw nga nila nung bias. Dahil ang gusto nila yung nasusuhulan. Sayang naman ang pera ni Digong kung hindi niya magagamit na panuhol. O diba? Hindi sila apektado ng sigalot ng politika sa Pinas. Kaya wala namang dapat ipag-alala. Yun nga ang pinag-aalala nila. Tsak! Kaya sila nag-aalala, tsak! Na-shoot sa banga si Digong. Alam na nila yun. Kaya gumagawa sila ng kung ano-ano. Kaya nga sabi ni Secretary Llamas na yan nga. Kumbaga sa itong mga Duterte na ito, wala nang patutunguhan to. Kumbaga sa sugal, talo. Taya na, pati pato pa nabla. Kaya yung tinatawag na destabilization na yan,
dapat alerto si Marcos dyan. Ilang beses na sinasabi, kung inosente si Digong, malalaman natin sa pamagitan ng mga ebidensya sa both parties. Yun nga lang, matagal ang proseso, aabuti ng 10 taon ayon sa balita. Kasi naman, kasalanan din naman ni Digong, alam naman niyang dinimanda siya ng mga kaanak ng mga biktima sa ICC. Sana noong okay pa sila ni BBM, ginawa na niya ng paraan na idemanda siya dito sa Pinas at magpakulong ng ilang taon lang para masabing nagbayad siya ng mga kasalanan. Kaso nga, ang lakas ng hangin sa ulo, masyadong siga, masyadong untouchable. Kung nagpakulong na lang siya dito sa Pinas, at least buhay yayamanin pa rin siya kahit nakakulong. Masarap pagkain, may aircon, may TV, may wifi, at kung ano-ano pa. Masabi lang, nakakulong si Yun nga yun. Yun talaga yun. Bato, pakinggan mo sinasabi ni 3JC Hope, ha? Alam mo na gagawin mo? Kausapin mo na hindi OJ, nakasuhan ka na. At isintensya, ano yun ka na, may probable cause, o dadamputin ka na. O, di ba, nakakulong ka na dito, tatanga-tanga ka talaga. Lumuhod ka na kay Rimulya na kasuhan nyo na ako, ikulong nyo na ako dito. Pero wala, di ba? Maganda magtago ka na lang. Tama yung gagawin mo ba to? Kung si Bantag, di nga mahuli-huli. Ikaw pa kaya? Marilo Pabianak, shout out. Beautiful Monday po tayo sa mga ka-warriors. Yung mga nag-aarali sa Netherlands, malinaw na hindi nila nauunawa ng tamang tumumpok na bigyan halaga na makuha ang hustisya. Si Digong ang nasasakdal, pero bakit yung mga sinisigaw nila na bigyan ng hustisya, dapat maglinaw ang kaisipan ng mga ito na biktima ng EJK ang issue. Yun ang dapat maunawaan, na magmuni-muni kayo, mga kababayan, kung kayo ay para sa bayan. Huwag kayong magpalinlang. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Castro. Tatay Ato Cuartero, shout out. Maraming kababayan natin ang parang nilulukuban ni Satanas. Yun, kitang-kita naman nila ang napakalaking kasalanan ginawa ni Digong sa kapwa natin Pilipino. Pero suporta pa rin sila dito. Siguro ay ginagamit ni Digong ang napakadaming pera na nakurakot niya sa ating bansa. Sinabi mo pa, Tatay Ato, ha? Shout out, Jan Dimango, my friend. Jeff Ramos na, shout out, ha? Brother Eli Asisio. Oo. Oy, mission accomplished, mga friend. Oo. Ano ba nangyayari? Uy, magdasal po kayo. Kayong mga sumasamba pa dyan sa halimaw. Magdasal kayo. Kung may simbahan niya sa Netherlands, pumunta kayo, magsisi kayo. Ang klase mga animal to. Parang mga tanga, mga ano ba kayo, bulag? Hindi ba niyo napanood kung anong nangyari sa loob ng 6 na taon ni Digong? Dapat saka nagaganyang dito man lang sa Pilipinas, dapat nagrarally yung mga Pilipino rito na palayasin ng incheck doon sa Malacanang O kay Digong, dapat yun ang ginagawa nyo kay Digong noon, nakaupo si Digong. Nagrarally kay Digong na palayasin yung mga incheck o palayasin ng Pogo wala kayo. Ngayon saka kayo kala nyo kung sino kayong mga nasasaniban. Magandang hapon po mga boss. God bless.